At para sa ating mga balita, mga Hudyo at mga Muslim, nagkagulo sa Jerusalem at Pangulong Vladimir Putin ng Russia, nasisiraan na daw ng bait. Kamatayan para sa mga Arabo, maabo na sana ang kanilang mga nayon. Yan ay ilan lamang sa mga paulit-ulit na isinisigaw ng libu-libong mga kabataang Israeli na Hudyo habang nagmamarcha at dumadaan sa mga Muslim communities sa loob ng matandang lungsod ng Jerusalem noong Lunes. Ang pagmamarcha ay bilang bahagi ng selebrasyon ng mga Hudyo sa taunang paggunita sa pananakop ng Israel sa silangang bahagi ng Jerusalem. Maagang nagsara ang mga tindahan ng mga Palestino at nagkalat na ang mga pulis sa mga eskinita bago magsimula ang pagmamarcha na kadalasang nauuwi daw sa magulo at kung minsan ay marahas na pagtitipon ng mga ultranasyonalistang Hudyo. Sa isang tagpo, makikita pa na itinaas ng isang pulis ang kanyang mga kamay sa pagdiriwang at niyakap pa ang isang kabataang Hudyo. Napakainit ng panahon noon na umaabot sa 98 Fahrenheit pagsapit ng hapon. Mahigpit na binantayan ng mga pulis ang mga demonstrador habang sila ay nagsisigawan, nagsasayawan at umaawit. Ilang oras bago nito, isang maliit na grupo ng mga nagpoprotestang Hudyo, kabilang ang isang kasapi ng Israeli Parliament, ang sumugod naman sa isang pasilidad na pag-aari ng United Nations para sa mga Palestinian refugee o ang UNRWA. Ang marcha ay isinagawa bilang paggunita sa Jerusalem Day na nagsimula sa pananakop ng Israel sa silangang bahagi ng Jerusalem, kabilang na ang Old City at mga sagradong lugar para sa mga Hudyo, Kristiyano at mga Muslim noong 1967 Mid-East War. Ang pagsakop ng Israel sa Old City of Jerusalem ang siyang naging mitya ng paglala ng tensyon sa lungsod, lalo na nang matapos ang ika-6 na raang araw ng digmaan sa Gaza. Ang Jerusalem ay sentro ng alitan sa pagitan ng mga Israeli at ng mga Muslim na Palestino. Pareho nilang itinuturing ang lungsod ng Jerusalem bilang mahalagang bahagi ng kanilang pambansa at pangrelihiyong pagkakakilanlan. Ang isyong ito ang itinuturing ngayon na pinakamahirap lutasin sa pagitan ng mga Palestinong Muslim at ng mga Israeli na madalas ay humahantong sa madugo at marahas na engkwentro. Para sa mga Israeli, ang buong Jerusalem ay isang eternal at undivided capital city. Yan ay bagaman hindi kinikilala ng international community ang kanilang claim sa silangang bahagi ng lungsod. Habang hangad naman ng mga Palestino na magkaroon ng sariling estado na ang silangang bahagi ng Jerusalem ang maging kanilang kabisera. Noong nakaraang taon sa kasagsagan ng gera sa Gaza, ang naturang marcha ay nauwi sa pag-atake ng mga ultranasyonalistang Israeli sa isang mamamahayag na Palestino sa loob ng Old City. Nanawagan din sila na puwersahin na ang mga Palestino na mapaalis sa lugar. 4 na taon na ang nakakaraan, ang marchang ito rin ang naging mitya ng 11 araw na digmaan sa Gaza. Ayon sa report, nagdatingan ang mga tour bus na may sakay na mga kabataang ultranasyonalistang Hudyo sa pasukan ng Old City. Lulan ng mga bus ang daan-daang katao mula sa labas ng Jerusalem, kabilang na ang mga nanggaling sa mga settlement na hawak ng Israel sa West Bank. Matapos ang marcha, mabilis na lumabas ang mga Arabong tindero para linisin ang kanilang mga tindahan na napuno ng mga sticker na may nakasulat na "Amin ang Gaza". Ayon sa mga pulis, ilang katao daw ang inaresto nila at sinabing agad silang kumilos para maiwasan ang anumang karahasan o sagupaan. Para sa mga pulis na ito, tinawag nila ang marcha bilang sayaw ng mga watawat. Sa isang archaeological site sa East Jerusalem na matatagpuan sa loob ng isang Palestinian community, sinabi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na naninindigan siya sa pagkakaisa ng Jerusalem sa ilalim ng pamumuno ng Israel.
Ayon pa sa kanya, hinihimok ng kanyang pamahalaan ngayon ang mga foreign embassies na kilalanin ang lungsod bilang kabisera ng Israel. At ang katotohanan na milyon-milyong pondo na ang inilaan ng kanyang gobyerno sa pagpapaunlad nito. Samantala, may mga voluntary groups naman na nagsusulong ng kapayapaan gaya ng Standing Together at Free Jerusalem ang nagtangkang pumagitna sa mga nagmamarcha at sa mga lokal na residente doon para maiwasan ang posibleng tensyon o kaguluhan. Sa isa pang insidente, isang Arabong tindero ang naglinis ng kanyang tindahan matapos itumba ng mga nagmamarcha ang isang tambak ng mga tuyong dahon ng laurel sa harap mismo ng kanyang tindahan. Mayroon pang isang babaeng Palestino ang sinundan at ininsulto daw ng mga kabataang Israeli habang isinisigaw sa kanya ang salitang charmuta, isang mapanirang salitang Arabic na ang ibig sabihin ay maduming babae. Tahanan namin ito, bansa namin ito, sigaw ng isa sa mga nagmamarcha sa nasabing babae. Lumayas kayo rito, sagot naman ng Palestinong babae sa wikang Hebreo. Bumisita rin sa lungsod ang National Security Minister ng Israel na si Itamar Ben-Gvir, isang kilalang makakanan. Bumisita siya sa isang burol sa silangang Jerusalem na itinuturing na sagrado ng mga Hudyo at mga Muslim, sa lugar kung saan matatagpuan ang Al-Aqsa Mosque at ang Dome of the Rock. Kasunod niya ay isa pang mambabatas na nagngangalang Yitzhak Crozier ang namataang nananalangin din sa lugar. Sa nakalipas na mga dekada, ilang ulit nang nagdulot ng karahasan ang sinasabing panghihimasok daw ng mga Hudyo sa nasabing banal na lugar ng mga Muslim. Noong October 7, 2023, inakusahan ng Hamas ang Israel ng paglapastangan sa nasabing lugar na naging dahilan daw ng kanilang pag-atake. Sa pagdiriwang ng Al-Aqsa sa araw ng Jerusalem, isang araw ng selebrasyon para sa Jerusalem. Narito si Minister Wasserloff, miyembro ng Knesset na si Cruiser, at si Rabbi Cruiser na narito rin. Maraming mga Hudyo ang dumagsa sa Temple Mount. Napakaganda nitong makita. Sa ngayon, posible na, salamat sa Diyos, na magdasal sa Temple Mount, na yumuko sa Temple Mount. Pinapasalamatan natin ang banal na Diyos, sumaka niya ang pagpapala, para dito. At patuloy tayo, patuloy. Nagdasal tayo dito para sa kaligtasan ng mga bihag na sana ay makabalik silang ligtas sa kanilang mga tahanan, at para sa tagumpay natin sa digmaan. Ayon sa grupong Beyadenu, isang grupong nananawagan sa mga Hudyo na bumisita sa lugar, marami sa mga pumunta ay may suot o daladalang bandila ng Israel at nanalangin pa sa compound. Simula kasi nang masakop ng Israel ang lugar noong 1967, umiral na ang isang kasunduan sa pagitan ng mga otoridad ng Israel at ng mga Muslim na nagpapahintulot sa mga Hudyo na bumisita sa Temple Mount, pero hindi sila pinahihintulutan na magdasal doon. Pero ayon kay Ben-Gvir, binabago na niya ang sitwasyon sa lugar. Pwede na daw manalangin ang sinumang Hudyo o Israeli sa banal na lungsod ng Jerusalem kahit kailan nila gusto. Na ayon sa mga Palestino ay unti-unti nang nasisira ang kasunduan dahil na rin sa lumalaking bilang ng mga Hudyong bumibisita sa lugar. Para sa maraming mga Israeli, ang Jerusalem Day ay itinuturing na isang masayang pagdiriwang na ginugunita sa isang mahalagang sandali sa kasaysayan, ang pagbabalik ng akses sa sagradong Western Wall at ang muling pagkakaisa ng lungsod. Gayunman, sa mga nakalipas na taon, ang taunang martsyang ito ay madalas na pinangungunahan na ngayon ng mga kabataang nasyonalista at mga relihiyosong Israeli. Ayon kay Ronald Friedrich, coordinator ng UNRWA sa West Bank, nasa 12 Israeli daw na nagpoprotesta, kabilang ang isang mambabatas, ang puwersahang pumasok sa kanilang compound. Inakyat pa daw ng mga ito ang kanilang main gate habang pinapanood lamang ng mga pulis. Nananawagan ang mga nagpoprotestang ito na gawing Israeli settlement ang lugar na yon. Nang nakaraang taon na paulat na inutusan daw ng Housing Minister ng Israel ang kanyang kagawaran para pag-aralan kung papaanong maibabalik ang lugar sa estado ng Israel at gamitin para sa pabahay ng mga Hudyo. Kasabay nito, inakusahan ng Israel ang UNRWA na siyang pinakamalaking tagapagbigay ng tulong sa Gaza na kasabwat daw sila ng mga Hamas, isang alegasyon na itinanggi naman ng United Nations.
Simula noong katapusan ng Enero, halos wala ng tao sa compound na yon matapos hilingin ng UNRWA sa mga empleyado nila na huwag magtrabaho doon dahil delikado sila sa lugar. Gayunman, sinabi ng UN na hindi pa nila ganap na inaabandona ang compound at ito ay nasa ilalim pa rin ng international community. Sa ibang balita, Pangulong Vladimir Putin ng Russia, nasisiraan na daw ng bait. Sa wakas ay napagtanto na ni Donald Trump na si Vladimir Putin pala ang tunay na sanhi ng digmaan sa Ukraine, na siyang nagpapahaba at nagpapalala ng gera. Sunod-sunod na pag-atake ng mga drones at missiles ang tumama sa Ukraine, 355 Shahed drones at humigit kumulang 9 na cruise missiles. Hindi bababa sa 13 katao ang nasawi at mahigit 6 na po ang nasugatan sa nasabing pag-atake. Hindi ito isang beses lang na pangyayari. Sa katunayan, sa nakalipas na 3 araw, sunod-sunod na drone attack ang inilunsad ng Moscow mula pa noong Sabado ng gabi. Bawat isa ay mas malaki at mas mapaminsala kaysa sa mga naunang pag-atake. At patuloy pa rin daw ang Russia sa pagsasagawa nito ngayon. Dahil dito, kitang-kita na ngayon ng buong mundo na hindi talaga siniseryoso ni Putin ang usapang pangkapayapaan. Matatandaan kasi na mula pa noon, hindi binabatikos ni Trump si Putin sa kanyang mga hakbang laban sa Ukraine. Pero ngayon, iba na ang nagiging tono ng Pangulo ng Amerika. Hindi na ito natutuwa sa ginagawa ni Putin. Sa katunayan, kahapon ay nag-post si Trump sa kanyang social media account at sinabing, "Madalas na maganda ang nagiging usapan namin ni Putin, pero tila may nagbago sa kanya. Nababaliw na siya, pumapatay siya ng napakaraming tao nang wala namang dahilan. At hindi lang mga sundalo ang tinutukoy ko. Nagpapakawala siya ng mga missile at drone sa mga lungsod sa Ukraine nang walang dahilan." Tinatawag na ngayon ni Trump na baliw si Putin. Isang bagay na nakakagulat ayon sa marami, lalo't alam ng lahat na kaibigan ang turing niya dito. Hinahangaan niya ito at madalas na nagpapakita ng pagsuporta sa kanya. Kamakailan lang ay nagkaroon sila ng usapan sa telepono para pag-usapan ang isang peace agreement. Pero ilang araw pa lang ang nakakalipas, mas mabagsik na pag-atake ang inilunsad ni Putin sa lungsod ng Kiev. Pakiramdam tuloy ni Trump, pinagtaksilan siya ng kanyang kaibigan na sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ginawa pa rin ni Putin ang gusto niyang gawin. Sige, bibigyan ko kayo ng update. Hindi ako natutuwa sa ginagawa ni Putin. Pumapatay siya ng maraming tao at hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Matagal ko na siyang kilala. Palagi kaming nagkakasundo noon, pero ngayon nagpapadala siya ng mga rocket sa mga lungsod at pumapatay ng mga tao, at hindi ko talaga gusto yun. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap pero nagpapasabog siya ng mga rocket sa Kiev at sa iba pang lungsod. Hindi ko talaga gusto yun. Naniniwala ang mga eksperto na nasaktan ang damdamin ni Trump sa ginawa ni Putin. At sa sobrang sama ng loob, pinag-iisipan na ngayon ng Pangulo ng Amerika na magpatupad ng mga sanctions. Ngayon lamang 2025, mahigit nasa 7,000 sanctions na ang ipinataw ng Estados Unidos laban sa Russia. Yan ay sanctions pa lang ng Amerika. At ngayon ay nais na ni Donald Trump na dagdagan pa ang mga sanctions na ito. Oo, sigurado yun. Dahil pumapatay siya ng maraming tao. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Tama, pumapatay siya ng napakaraming tao. At hindi ako natutuwa doon. Unti-unti nang nauubos ang pasensya ni Trump, pero tila nananatiling kalmado pa rin ang Russia. Tinawag man ng Pangulo ng US na baliw si Putin, hindi naman nagpadala ang Kremlin sa emosyon. Maingat at malamig ang naging tugon nila. Siyempre, napaka-krusyal ng oras sa panahong ito, at natural lamang na may kasamang matinding emosyon ang lahat, at emosyonal din ang kanilang reaksyon. Pero maingat naming tinututukan ang lahat ng ito. Tungkol naman kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, ganito naman ang sinabi ni Donald Trump. Ganoon din, hindi rin nakakatulong si Pangulong Zelensky sa kanyang bansa dahil na rin sa paraan ng kanyang pananalita. Lahat ng lumalabas sa bibig niya ay gumagawa lang ng problema. Hindi ko rin yun gusto, at mas mabuti pang manahimik na lang siya. Dismayado din si Trump kay Zelensky.
Pero hindi nagbigay ng reaksyon dito ang Pangulo ng Ukraine. Sa halip ay nanawagan pa si Zelensky na magpataw ng mas matitinding presyon laban sa Russia na sinuportahan naman ng mga bansang UK, France at Germany. Tinanggal na ng mga bansang ito ang limitasyon ng supply ng armas sa Ukraine. Ibig sabihin, pwede nang umatake ang Ukraine sa kahit anong parte ng teritoryo ng Russia. Bukod dito, binuksan na rin sa Ukraine ang supply ng mga Taurus missiles ng Germany, ang mga missiles na matagal nang hinihingi ng Ukraine sa kanila. Ang Taurus missile ay isang long-range missile system na kayang tumama sa mga eksaktong target. Matatandaan na nagdadalawang isip pa noon ang pamahalaan ng Germany na pagbigyan ang Ukraine sa kanilang kahilingan sa takot na baka madamay ang Germany sa digmaan. Pero ngayon na may bagong pamahalaan na sa Germany na pinamumunuan ni Friedrich Merz na bukas sa pagbibigay ng armas sa Ukraine, nagkaroon na rin ng go signal si Zelensky para magsagawa ng mas matitinding pag-atake sa Russia. Tanong ngayon ng marami, saan na napunta ang planong kapayapaan ni Donald Trump? Matatandaan na nangako siya noon na tatapusin ang digmaan sa loob lamang ng 24 oras. Umaasa sa kanyang personal na relasyon kay Vladimir Putin. Tinawagan ni Trump si Putin at inakala niyang mapapahinto niya ito dahil kilala niya ito. Nakinig naman daw si Putin kaya inisip ni Trump na may progreso na nangyayari. Pero tila may bagong plano ang Moscow at dito nadismaya ang Pangulo ng Amerika. Gusto ngayon ng mga bansa na itama na ang kanilang mga pagkakamali at nais din ng mga bansa sa Europa na armasan na ng lubos ang Ukraine para sakupin ang Moscow. Pero ayon sa mga eksperto, matagal nang buo ang mga plano ni Putin at posible na ang mga susunod na pagkakataon ay nasa panig na niya at ng kanyang hukbo. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.